Ngayong linggong ito ay naging saksi tayo sa malaking protesta at rally na idinao sa Luneta, sa EDSA at sa Mendiola. Ang kinalabasan ng mga kilos protesta ay magkahalong mapayapang pagtitipon at marahas na engkwentro. Pangunahing layunin ng mga nagpoprotesta ay manawagan ng pananagutan at transparency mula sa pamahalaan kaugnay ng malaking iskandalo sa flood control projects. Sa Luneta, sa EDSA Shrine at sa People Power Monument, maayos at organisado ang kilos protesta na tinawag na Trillion Peso March. Bagaman napakaraming dumalo mula sa iba't ibang sektor gaya ng civil society, youth groups at religious leaders, na natiling tahimik at disiplinado ang pagtitipon. Walang araw na luwal, hari pasinta, buhay ay langit sa piling mo. Ulit iskalan ng bayan! Pero tila ibang-iba sa mga kilos protestang ito ang naganap sa Mendiola kagabi, kung saan nauwi sa karahasan ang rally. Nagkaroon kasi ng sagupaan ang mga demonstrador at ang mga pulis. May mga naghagis ng bato at molotov bombs na nagdulot ng pagkakasugat ng ilang pulis. Nalaman namin yung Pilipinas. Ha? Ayon sa report, umabot daw sa 216 ang inaresto ng araw na yon. Kabilang na dito ang 127 mga nasa hustong gulang at 89 na mga menor de edad. 75 mga pulis naman ang nagtamo ng pinsala, kabilang ang mga nasugatan ng malubha. Mapapansin din na tila organisado ang bayolenteng protesta. Magkakapareho ang suot na kulay itim ng mga kabataan. Bit-bit ang mga bag na may lamang bato at molotov. Lumalabas na tila may nagplano at may nag-udyok sa kanila. Ayon sa ilang obserbasyon, maaaring ito daw ay kagagawan ng isang grupong politikal na naglalayong pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May mga hinala pang may suporta umano mula sa mga dayuhan, partikular ang China, na ang layunin ay makalikha ng kaguluhan sa Pilipinas para hadlangan ang mas matibay na ugnayan ng ating bansa sa Amerika at sa iba pang mga kaalyado. Sa bandila ng Japanese anime na One Piece, kitang-kita kung saan inspirado ang karahasang ito. Nais gayahin ng mga kabataang nag-ararali ang protestang ginawa sa Nepal 1 linggo na ang nakakalipas. Bukod dito, napag-alaman din ng mga pulis na naging malaking impluwensya sa kaguluhan ang panawagan di umano ng isang rapper na nag-udyok daw na pumunta sa rally, magsuot ng itim na uniforme, magtakip ng mukha at maglagay ng bonet.
kami sa lihim niyong galaw. Bansay nagugutom habang kayo'y nagbabalak ng palusot. Senador, kongresista, barangay captain, puro kurap. Pilhal, DPWH, proyekto sa bulsa lang ang bagsak. Baha sa kalsada, lupa'y lumulubog. Mamamayan nagbabanat ng buto, wala namang patong. Lifestyle check ng anak nyo, marangya at walang humpay. Samantalang tao'y naghihirap. Sino itong mga nasa likod itong nagulo? Ongoing pa yung ating pag-iimbestiga. Initially, nalaman natin ito yung mga hip-hop gangster, yun ang nakukuha natin dito. At na-influensyahan sila ng isang rapper na hindi na muna natin babanggitin. Pero nakita naman natin sa social media kung sino ito. No face, no case. Yan daw ang rason kung bakit tinakpan ng mga kabataang ito ang kanilang mukha. Nakamas? Ba't nakamas? No face, no case. Anong ibig sabihin nun? No face, no case. Walang kaso pag walang muka. Anong plano nyo ngayon? Ba't kayo sumali? Para sa rally? Para makita sa mga bayan na mawala rin mga kurakot sa nakaupo. Isa sa mga itinuturong nag-impluensya di umano sa mga kabataan at sa mga menor de edad na gumawa ng gulo sa rally ay ang rapper na ito na tinawag na Supafly. Sa isang post ng isang netizen, ganito ang sinasabi sa kanya. Isa to sa may kasalanan bakit hindi peaceful rally ang nangyari. Una, isa siya sa promotor na maraming na-impluensyahan. Pero bakit siya pa? Hindi niya inisip na yung mga kanta niya puro tungkol sa karumihan at riot. Ibig sabihin hinikayat niya tong mga kabataan na nakikinig sa mga ganong tema ng kanta para sumama sa kanya. Pangalawa, isa siya sa mga nag-udyok na dapat ay magsuot ng ski mask. Alam ba niya na kapag pinagsuot mo ng ski mask yung mga tao mas lalong lumalakas ang loob nila para gumawa ng hindi maganda? May video sa YouTube nito, pwede mong panoorin. Pangatlo, hindi malinaw kung anong pinaglalaban ng ibang kabataan doon. Nag-caption pa siya ng The Purge. Alam naman natin kung ano ibig sabihin nun. Hindi pa rin ba? Sabihin na nating hindi niya kasalanan ang lahat dahil may mga sariling isip naman yung mga nag-riot, pero naka-impluensya siya, di ba? Ang salitang purge ay hango sa naging post ng nasabing rapper kung saan sinabi niya na nakaranas na ba kayo ng kulit ng galing sa mga nasa ibaba? Ito The Purge. Ayon sa rapper, binura na niya ang post na ito dahil marami umano ang nakaka-misinterpret. At sa kanyang latest post, nilinaw na niya na hindi gulo o paninira ang layunin ng kanilang pagpunta sa rally. Hindi ako yung kalaban mo. Hindi ikaw yung kalaban namin. Ang tunay na kalaban natin ay ang korupsyon at ang kahirapan. Kaya kung may mangyari man sa akin masama, kung hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil. Kung hindi nyo kami pakikinggan, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kung hindi nyo kami pagbibigyan, sa alap ng puso na kayo iiwas. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ang kapulisan sa rapper na sinasabi nilang naka-impluensya daw sa mga kabataang realista. Pero obvious naman kung saan talaga nanggaling ang ideya ng karahasan. Walang iba kundi sa protestang ginawa sa Nepal kung saan ginamit ng mga Gen Z ang bandila ng One Piece na siya ngayong ginaya naman ng mga realista dito sa Pilipinas. Pinagbabato ng mga kabataan ang mga pulis sa kabila ng zero tolerance na ipinatupad nila. Isang cargo truck din ang kanilang sinunog. Kahit wina-water cannon ay hindi sila nagpatinag.
2 motor din ng PNP ang kanilang sinunog. Nanira sila ng mga traffic light at ang mas matindi, isang motel sa kahabaan ng Recto Avenue ang kanila ding pinasok at sinira. Balak din ng mga nakaitim na ito na lusubin at sunugin ang palasyo ng Malacanang, pero matagumpay silang naharang ng puwersa ng kapulisan. Ayon sa batas, bagaman protektado ang karapatan sa mapayapang pagtitipon, hindi ito nagbibigay lisensya upang gumawa ng iligal na gawain. Ang mga sumira ng ari-arian o nanakit ng kapwa ay posibleng managot sa kasong kriminal at sibil. Sa ilalim ng Revised Penal Code, maaaring masampahan ng malicious mischief ang mga nanira ng ari-arian at kung may pinsala o pananakit sa pulis at sa sibilyan, mas mabigat na kaso gaya ng physical injuries, assault o kahit attempted murder ay pwedeng isampa depende sa bigat ng pinsala. Nagsagawa din ng investigasyon ang opisina ni Manila Mayor Isko Moreno kung sino ang mga posibleng nasa likod ng violenteng rally kahapon. At batay sa kanilang pag-iimbestiga, isang abogado at isang Filipino-Chinese di umano na dating politiko ang mga nasa likod nito. May mga sketchy report kami na funded ng isang abogado at isang Filipino-Chinese na dating politiko. Those are sketchy report. Sila yung mga nagpondo doon sa mga bata. Sa kabila nito, pinuri pa rin ang mga pulis dahil sa ipinakita nilang maximum tolerance. Gayunman, nakakalungkot isipin na kabilang sa mga nagdulot ng kaguluhan ay mga menor de edad pa. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, marami sa kanila ay nasa edad 15 pababa. Mga kabataang wala pang criminal liability, dahilan para ipagkatiwala na lamang sila sa DSWD. Para naman sa mga edad 15 hanggang 18, titingnan pa kung sila ba ay kumilos ng may discernment bago sila papanagutin. Dahil dito, mahalaga na matukoy kung sino talaga ang nasa likod ng marahas na insidente. Kung hindi kasi ito masusupil, tiyak na mauulit ang ganitong uri ng gulo. Ang mga organizer ng mga kilos protesta ay dapat ring maging mahigpit sa pagbabantay sa kanilang hanay para nang sa gayon ay hindi sila mapasukan ng mga infiltrators na sumisira sa imahe ng kanilang lehitimong ipinaglalaban. Sa kabuuan, malinaw na ang mapayapang pagtitipon ay isang epektibong paraan pa rin upang ipahayag ang hinaing ng mga tao. Pero kapag napasukan ito ng karahasan at kaguluhan, hindi lamang imahe ng protesta ang nadudungisan, kundi pati na rin ang kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Samantala, nagkaroon din ng partisipasyon ang ilang mga dati nang nakipagbaka sa EDSA noong panahon ng martial law. Bagaman anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law kahapon, ibang-iba ngayon ang tema na kanilang ipinaglalaban. Mayroon ding partisipasyon ang mga retired na opisyal ng kapulisan at kasundaluhan, gaya ng mga retired generals, colonels at iba pa. Maging ang mga general na nagtangkang magkudita noong panahon ng diktadura ay dumalo rin sa protesta.
Mayroon ding mga artista at mga kilalang personalidad na nakilahok sa rally. Ngayon, para makaisa sa inyo, dahil punong-puno ng galit ang puso ko ngayon, kagaya nyo. Ayan ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Kanya-kanyang mensahe ang ating mga kababayan para sa mga korap sa gobyerno. Lumabas tuloy ang pagiging malikhain pero makukulit na ideya ng ilan na bagaman dinadaan sa biro ay kitang-kitang sawa na rin sila sa mga magnanakaw sa kapangyarihan. Pati nga si Batman ay nakipagprotesta na din. Samantala sa UP, sa trillion peso march na ginanap sa EDSA, siyempre dapat makialam tayo support sa nangyayari ngayon sa bansa natin. agaw pansin din ang naging talumpati ni Vice Ganda. Sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kini-kinian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Pero sa amin dito sa Blessed Reader, hindi po kami pabor sa anumang uri ng karahasan. Pero isa lang ang aming masasabi na aming naobserbahan. Paano man ginawa ng bawat isa ang kanilang protesta, bayolente man o hindi, malinaw pa sa sikat ng araw na mas nagkaroon na ng pakikialam ang sambayan ng Pilipino sa kanyang paligid. Mapabata o matanda, anuman ang propesyon sa buhay, lahat ay umaangal na sa lantarang nakawan na ginagawa ng mga buhaya sa pamahalaan.